Magandang araw po muli, mga ka-dreamer. Narito na naman po muli ako. Ayoko na sanang gawin ito sapagkat nahihirapan din ako. Gayunmay, gusto ko lang ipabatid sa isang tao na kailangan niyang magbago. Kailangan niya ang mga pagpapayo at saway upang di mapariwara ang kanyang kinabukasan. Alam kong mayroon siyang sariling pamilya, may asawa at mga anak. Kaya dapat sana namumuhay siya ng matiwasay upang hanggang sa kanyang pagtanda makasama niya ang kanyang mga anak na namumuhay ng payapa. Walang inaagrabyado, walang inaapi, walang nagagawang mga pagkakasala, naghahatid ng sakit sa kanyang kapwa. Alam ko ito ang kanyang kinabubuhay, pero maaari din naman tayong mamuhay na hindi tayo nakakaperwisyo sa kapwa. Tingnan mo ako, isang senior citizen at PWD. Pero sa kabila nito, ito ang mga ginagawa ko. Nagtatanim ako ng mga halaman, mga gulay. Kahit mahirap ang buhay, nagagawa kong mamuhay ng payapa. Wala akong naapakang iba. Ang tinutukoy ko po na tao ay si Epifanio Labrador, sapagkat lagi kong nababasa sa social media ang kanyang mga pinagsasabi, ginagawa, mga pagbabanta sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Bagamat wala naman sa kanyang ginagawa na kung ano ang ikasisira niya. Anak, tatawagin na lang kitang anak kasi kung sa edad ay halos anak na kita. Pakinggan mo ang aking payong. Huwag kang mabuhay sa ganyang paraan. Mabuhay ka ng patas. Yung wala kang inaapi at ginagawa ng kasamaan. Yung mga pagbibintang na sinasabi mo na napag-alaman mo sa kung sino lamang ay pawang hearsay. Pagsarap ka ng husgado ay hindi mo papanindiganan. Kaya ang payo ko sa iyo, total
Kami namang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay luto sa aral at pangaral. Hindi kami gaganti ng katulad ng ginagawa mo, kundi ipapasit sa Diyos namin lamang. Kailangang harapin mo sa husgado. Ito ang makatarugang hakbang. Kung hindi naman, sabi mo nga na mayroon akong napanood sa mga unang video na hindi kawala ng iyong pagkalalaki ang humingi ng patawad. Tama yun. Totoong totoo ang sinabi mo. Kaya kung ako sa'yo, humingi ka ng tawad. Patatawarin ka naman. Sapagkat ang pamamahala sa Iglesia ni Cristo ay totoong napakamahabagin. Hindi gaya ng nasa isip mo na sinasabi mong malulupit. Hindi po totoo yan, kaibigan. Lahat kami, kahit naagrabyado, ay mapagpatawad. Kaya naman, alang-alang sa iyong kinabukasan, gawin mo ito upang ang iyong pamilya ay mapanatag. Paging ikaw rin, mapanatag ang iyong buhay. Hindi ba? Kahit sarap mamuhay ng walang kaaway, wala kang pinangangambahan, wala kang iniisip na ano pa man, o kung mayroong sad sa'yo. Sayang ang iyong buhay. Kayahin mo po na kahit isang PWD at senior citizen ay nagtatrabaho ng malinis, ng payapa, at taas noo na humaharap kanino man. Kaya't sana itong mga tinuran ko, pakinggan mo. Alang-alang sa kinabukasan ng iyong mga anak. Ganun din ikaw, ng iyong buong pamilya, ng mga kamag-anak mo. At sana nga, makinig ka sa aral ng Iglesia ni Cristo upang mapatunayan mo na yung mga sinasabi ng ibang tao na nasakap mo ay pawang kasinungalingan, pawang pambibintang, at hindi nila mapatutunayan sa husgado kailanman. Sana ang panawagan kong ito ay makarating sa iyong kaalaman.
Bagay, ang laki nga ng katawan mo at bata ka pa. Marami ka pang magagawa. Sisikat ka pa. Pwede ka kang artista eh. Lalo sa panahong ito, bibihira na ang mga artista. Katulad mo, pwede ka. Huwag mong sayangin na yung buhay. Pag kang mamuhay, gaya ng ginagawa mo. Ginagamit ka lang ng ibang mga tao upang manira ng kapwa. Hindi yan makatarungan, anak. Magbagong buhay ka. Ito ang aking panawagan sa iyo. Sana'y makinig ka. Salamat. Pakipaabot naman kung sino man ang makakarinig nito, pakipaabot kay Ginoong Epifanio Labrador. Salamat sa inyong lahat.